ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buking na si Libby. Makakalabas na rin ng kulungan si Princess sa wakas. Abangan natin sa prinsesa ng City Jail. Mauuna muna lumaya si Sherlyn dahil inaprubahan ng piyansa niya ng korte. Agad na nabalitaan ito ni Raymond kaya mabilis niyang sinabi sa mami niya ang magandang balita na hindi naman kinatutuwa ni na Sonia at Divina na kanina pa pala nakatambay sa bahay nila dahil sa pananabik palagi kay Raymond ay malimit na itong dumalaw sa bahay ni na Sonia at Raymond. Nananabik na rin si Raymond na makasama muli ang asawa. Gusto niyang bumawi dahil malaki ang kasalanan niya. Nagtaka sina Sonia at Divina sa balitang makakalaya na si Sherlyn. Hindi sila makapaniwala dahil sa bigat ng kaso ni Sherlyn ay makakalabas na ito ng kulungan ng ganun kabilis. Hindi sila masaya dahil pareho silang mas gusto na lang makulong si Sherlyn kesa makita nila si Sherlyn araw-araw. Nagpaalam na si Raymond, palabas na sana siya pero tinawag pa siya ni Divina. Umarte si Divina na kunwari, masama ang pakiramdam niya. Naghihilo-hiluhan siya para maawa si Raymond sa kanya. Sinabi ni Divina na wag muna umalis si Raymond. Alalayan na muna siya kahit sa sandaling panahon habang wala pa naman si Sherlyn. Pero ayaw pumayag ni Raymond dahil ito ang araw ng pagsundo niya kay Sherlyn. Pero mapilit si Divina. Tinakot niya si Raymond na magsusumbong siya kay Sherlyn na may nangyari sa kanila ng asawa kung hindi siya pagbibigyan ni Raymond. Natakot naman si Raymond kaya pagbibigyan na niya si Divina. Natuwa naman si Divina dahil dito nangako si Divina na hindi niya ipagsasabi kahit kanino ang nangyari sa kanila ni Raymond. Hindi niya ilalaglag si Raymond kay Sherlyn. Wala nang nagawa si Raymond kundi pagbigyan ang utos ni Divina. Niyakap ni Divina si Raymond dahil sa pagsunod nito. Maya-maya lumabas naman si Yang para magtapon ng basura. Hindi inaasahan ni Yang ang tatambad sa kanya. Nasaksihan niya na magkayakap sina Raymond at Divina. Tinitigan niyang mabuti at pinakikiramdaman kung ano ba ang ibig sabihin ng yakapan ng dalawa. Pero naghinala na si Yang dahil may kakaibang lambing ang pagyakap ni Divina at halatang may mali siya kay Raymond. Samantala, nagsabi na si Sherlyn kay Princess na lalabas na siya ng kulungan. Nalulungkot si Sherlyn dahil maiiwan niya rito si Princess. Magkasundo na sila. Pinapangako naman ni Sherlyn na tutulungan niya si Princess na makalabas sa kulungan. Dahil naniniwala na si Sherlyn na napagbintangan lang si Princess. Nakangiti si Princess dahil ngayon ay pinaniniwalaan na siya ni Sherlyn at naging mabait na ulit si Sherlyn sa kanya. Maya-maya nga ay nakarating na si Raymond para sunduin si Sherlyn. Natuwa naman si Sherlyn dahil nagkita na ulit sila ni Raymond. Makakasama na ulit ni Sherlyn ang kanyang pamilya. Kinabukasan, paalis si Raymond. Nauna ito kay Sherlyn na ipinagtataka ni Sherlyn dahil nagmamadali si Raymond. Yun pala ay makikipagkita kay Divina dahil tinawagan ni Divina si Raymond. Binablackmail ni Divina si Raymond para makipagkita sa kanya. Ginagamit ni Divina ang panakot kay Raymond ang nangyari sa kanila para palaging sumunod si Raymond sa kanya. Bale wala lang kay Sherlyn nung una ang kakaibang kilos ni Raymond. Paalis na rin sana siya dahil bibisitahin niya ang opisina nila. Hinarang siya ni Yang para ikuwento ang mga nakita niya. Nahihirapan pa siyang nasabihin ang mga nakita pero nagmamalasakit siya kay Sherlyn. Kaya pinagtapat na rin niya ang nakita niya na may kakaibang kilos sina Raymond at Divina na hindi naman mukhang simpleng pag-uusap lang ng magkaibigan, kundi may malalim na relasyon na higit pa sa isang magkaibigan. Nagtaka si Sherlyn pero naghinala na rin siya agad dahil sa pagbabago ni Raymond. Naramdam niyang may tinatago.
Hindi pa man gaanong nakakalayo si Raymond kaya naisipan ni Sherlyn na sundan agad ang asawa bago pa ito makalayo. Pinaandar na niya ang sasakyan para masundan ang pupuntahan ni Raymond. Inabutan nga ni Sherlyn si Raymond. Sa malayo ay napansin niyang nagpunta si Raymond sa hindi pa nagbubukas na restaurant dahil maaga pa. Agad na pasimpleng sumunod si Sherlyn ng palihim. Nagkita rito sina Raymond at Divina. Natutuwa naman si Divina dahil sumipot si Raymond. Sinabi ni Raymond na manindigan sila na tapusin ng meron sila. Dahil bumalik na si Sherlyn, gusto ni Raymond na maging maayos ang pagsasama nila kagaya ng dati. Ayaw ni Raymond na malaman ni Sherlyn ang ginawa niya dahil hindi naman niya sinasadya ang pagsiping niya kay Divina dahil sa sobrang kalasingan at wala siya sa katinuan. Kinausap ni Raymond si Divina na tapusin na nila ito. Pero tutol si Divina. Lumapit pa si Divina kay Raymond. Papayag siyang makipaghiwalay pero hindi pa sa ngayon dahil kailangan pa ni Divina si Raymond. Niyakap naman ni Divina si Raymond. Maya-maya, nagsubok na sumilip si Sherlyn sa bintana nang hindi pa nagbubukas na restaurant. Pero paghakbang niya ay nasagi niya ang isang bagay na lumikha ng ingay. Mabilis na narinig ni Divina at Raymond ang ingay na naging dahilan para maging alerto sila at makapagtago. Sumilip ulit si Sherlyn pero hindi na niya makita ang hinahanap niya. Wala siyang makita sa loob ng restaurant dahil nakapagtago na agad sina Raymond at Divina. Samantala, napag-usapan ng magkaibigan Justin at Xavier kung paano nila matutulungan si Princess. Kung paano mapapalabas nila ang katotohanan na walang kinalaman si Princess sa binibintang ni Libby sa kanya. Kagaya ni Xavier, naaawa na rin si Justin kay Princess dahil sa bigat ng pagsubok na dinadala nito. Nakaisip sila ng plano kung paano nila mapapaamin si Libby tungkol sa tunay na nangyari sa araw na yon. Nakipagkita si Xavier kay Libby. Gumawa sila ng palabas. Nagpanggap si Justin na isang holdupper upang mapaamin nila si Libby. Natatakot naman si Libby. Tinanong ni Justin si Libby kung totoo ba na may kidnapping na naganap. Tinatanggi ito ni Libby hanggang tinutukan ni Justin si Xavier. Alam nila na matatakot si Libby kapag si Xavier na ang sasaktan ng holdupper hanggang sa umamin na nga si Libby na hindi totoo ang kidnapping na naganap. Gawa-gawa lang niya ito para mapagdiinan si Princess. Nanlaki ang mga mata ni na Justin at Xavier. Hindi nila akalain na gagawin ni Libby ang panluloko sa tao para lang makaganti sa kapwa. Nagalit si Xavier kay Libby. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Prinsesa ng City Jail. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.